Okay mga ka-trigger, welcome dito sa ating part 2 ng ating gun stock checkering and finish. Ang ginawa natin dito, pagkatapos ng 2 coats, ay ating niliha ito ng number 600 or 1,000, pwede rin, 1,000 or 600 na liha na pang, ito ay waterproof, pang kutsi. At ginamitan natin ito ng tubig. Para makinis ang dating niya. Tapos pinatuyo natin at ngayon naman ay i-spray naman natin ito nitong True Oil spray. Ito naman ang ating gagamitin. Ito ay titirahin natin muna ito ng first coat nito. Pagkatapos ng first coat, tatanggalin natin yung tip na yan at bubuhayin natin yung checkering niya. Pagkatapos noon ay ilalas coat natin ng 2 beses nito. Okay, titingnan natin ang resulta nito. Umpisa tayo dito sa bandang itaas. Okay, tingnan natin ang resulta. Ito ay first coat pa lang. Yan, first coat pa lang yan. At ito ay patutuyuin natin. At bukas, patutuyuin natin ito ng overnight. Tapos bukas ito ay
tatanggalin natin yung tape na yan para buhayin naman natin yung kanyang chicky ring. Ayan. So, subaybayan ninyo hanggang sa matapos. At ito ay talagang mabusisi ang pag-finish nito. Hindi basta-basta, napakasilan. At napakaganda ng magiging resulta nito. Okay? Hanggang dito muna ang ating bukas naman titingnan natin ang resulta nito. Okay mga ka-trigger, tayo ngayon ay ito nang nasa second part na tayo ng ating video na stock chicky ring and gun finish. So ito na yung ginawa natin nung last na video natin na ito na yung first coating nitong True Oil aerosol spray paint. So hindi pa ito finish. Ito ay kumbaga first coat pa lang ito. Kinakailangan pa nito ng second coat kasi kung matatandaan niyo, nilagyan natin ito ng masking tape kasi pag hindi natin nilagyan ng masking tape itong chicky ring niya, mapupuno ito ng varnish. So walang kwenta yung chicky ring, maano rin siya. So kaya ang last 2 coats lang ang magbabarnish dito sa chicky ring na to. Yung last 2 coats. So at saka ang chicky ring nito ay hindi pa ito tapos. Ito ay parang kalahati pa lamang ang lalim nito. Kumbaga. So pag tinanggal natin itong ano na to, makukumpara natin. Sandali, tatanggalin natin ito. Para makita lang nyo ang diferensya pagka ano. Kasi palalalimin pa natin ito. Ayan. So kung makikita ninyo sa malapit ay hindi pa yan malalim yung kanyang pagka-chicky ring. Ito na talaga yung finish niya. Ito na, yan o. Yan yung finish niya. At ito hindi pa to. Okay, so ito na ang susunod natin na i-finish natin yung chicky ring. Yan, para pag varnish natin, dire-diretso na yan, tapos na siya. So, kung hindi natin ito nilagyan ng masking tape, matatabunan ito. Pagka naman pinahuli natin yung chicky ring, halimbawa, pininis muna natin yung chicky ring, saka natin pininis yung varnish. Pininis natin yung kanyang varnish, yung True Oil niya, tapos ay nag-chicky ring tayo, magkakamiron yan dito ng mga tama magkakamiron siya dito ng mga tama ng chicky ring tool sa borderline. So kaya ganyan ang paggagawa niyan. So kung makikita ninyo papakita ko rin sa inyo itong front handguard. So ito naman yung kanyang front handguard, yan. So tapos ito yung tapos na. Yan, tapos na yung chicky ring. Mas maganda dito, maliwanag. O kitang-kita ninyo yung buhay na buhay yung pagka-chicky ring niya. Ngayon, pagka inalis natin itong niya, tanggalin natin ito, kanyang tape dito. Yan, para kita ninyo ang diferensya ng tapos na. Ito yung hindi pa tapos. Ayan o, mababaw pa siya. Yan, tinanggal natin yung tape niya. Mapapansin ninyo, mababaw pa siya. Ayan o. Ito naman yung tapos na. Okay o, yan. Tapos na to. So, ang isusunod na natin dito ay itong kabila naman. Yan, ito. Tatapusin natin ito. At pag natapos na yan, ay saka natin i-coat ng 2 beses. 2 times na coating, patutuyuin ng 2 days. Saka ngayon ipapalis pa yan. So, ayan ang detalye niya. Okay, so makikita ninyo, pangit ang chicky ring pa niya, hindi pa yan tapos. Ito na yung tapos niya. Yan o. Okay, so, ganon din ito. Ganon din ito. Okay, ito ay hindi pa tapos yan. Hindi pa tapos yan. Ito ang tapos na niya. Itong kabila. Ayan o. Ayan o. Kita ninyo ang chicky ring niya. Yan ang tapos na niya. So baybayan lamang ninyo para malaman ninyo kung kagano kaganda ang
gagawa nito. Kaya ito, natatapos ko ito ng 1 linggo. Hindi ito basta-basta tapos ka kaagad. Hindi ito natatapos ng 1 tumbling lang. Okay, tingnan ninyo ang part 3 nito sa susunod na ano. Hanggang dito na lang muna to. Okay mga ka-trigger, ito na yung na-first coat natin ito. At kinakailangan nating 2 coating pa kasi yung kung mapapansin ninyo yung checkering nito ay yung checkering yan ay atin ang tapos na yung checkering yan. So ilalas coat na natin ito ng 2 beses pagkatapos bago natin ipalis. Ayan na yung checkering nya. So sprayan na natin. Wait lang. Unahin na natin yung may checkering. Kabila. Pagkatapos ay ito ng lahat. At baliktad rin natin ang pagkasabit. Baliktad naman. So yan, at last ko isang coating pa at ito ay ipapalis na. Okay, patutuyuin ulit natin ito. At ito naman yung kanyang handguard. Ayan yung kanyang handguard na ano na rin natin. Ayan. So, pinapatuyo na rin natin yan. Na-applyan na natin yan. Saka ito. So, titingnan natin ang magiging resulta nito pag natuyo na. Okay, patutuyuin natin ito ng mga 3 oras bago natin
titirahin uli ng isang last coat na lang. Okay, dito na lang muna. Ito na yung resulta nung huling coating nito. Ginawa natin itong 3 coating. At pagkatapos ng 3 coating yan, ay inayos natin yung cheeky ring at ipinalis natin ito, nilagyan natin ito ng tape para pagpapalis natin gamit ang tubig at saka 1,000 na sandpaper. Nilagyan natin ito ng tape para pagpapalis ay hindi siya yung maproteksyonan yung kanyang cheeky ring. Ngayon ay tatanggalin natin itong cheeky ring, ito yung tape, para makita natin yung kanyang cheeky ring. Ayan. At lilinisin natin itong ano. Kasi nagkamiro nung pagka ano natin ito, pagkalihan ng 1,000, inano natin ito ng rubbing compound. Yan, para makinis siya. Ito rubbing compound na ito. Actually, dalawang klase yan. Ito yung pang last, yung kulay puti. Kaya ito ay parang bubog ito. Yan, parang bubog siya ang resulta niya. So, ngayon naman ay lilinisin natin itong itong kanyang, siyempre yung mga gilid niya, nagkamiron siya ng rubbing compound na kulay puti-puti. Lilinisin natin siya. Tapos, ito na yung last natin na i-apply, stacking conditioner. At ito na yung final na wax para hindi bumakat yung ating mga kamay pag hinawakan natin. So ang paggawa talaga nito ay napaka meticuloso at mabusisi. Kinakailangan talaga. Ganun kasi ang procedure para malaman lang ninyo kung paano ito ginagawa. At magkamiron kayo ng idea bakit ito ay sobrang makinis, bakit sobrang makintab, at ano ang mga ginagamit na mga materials. Malay ninyo kung magkamiron din kayo ng hilig sa paggaganito at balang araw ay maging ano rin ninyo, mapagkakitaan din ninyo. Kasi nung una hindi ko talaga alam rin kung paano pag-applyan. So nag-experiment ako nung una talaga. Hindi ko makuha yung talagang finish ng ng mga ganito. Ngayon nung napag-aralan ko na at nagkameron ako ng experience, ngayon hindi na yung mga nagtataka sila kasi yung mga made in Italy pa, matakin mo sa Italy pa yung mga original na mga ikinukumpara nila yung sa mga original na mga bago talaga na mga ganito ay iba talaga yung finish ko na ganito. Kahit kahit ikumpara doon sa mga bago. Kaya kahit yung mga bago nila ay pinapagawa uli sa akin at pinapagawang ganito. So ayan. At kamukha nito naalis ko na rin yung tape at saka nagawa ko na rin yung yung iba ang gusto nila matte finish, pero nagagawa ko rin yun ng matte finish. Pag matte finish hindi ko na siya ginagamitan ng rubbing compound. Ang ginagamit ko na lamang ay ito. So subukan nating applyan ito. Ang ginagamit naman dito itong itong cotton. Ang ginagamit na diyan. Ito cotton ang gagamitin na pang-apply niyan. So titingnan natin ang magiging resulta nito kung ano. Ayan. At unahin na natin ito. Yung cheeky ring niya, hindi ko na nilalagyan. Ito lang munang basta pupunasan lang muna yan ang pupunasan. Kukuskus mo lang ng ikukuskus yan. At patutuyuin lang.
Ito yung parang ano niya, kung sa ano yung shampoo niya, conditioner. Kaya nga tinawag na Staxin conditioner. Parang ano rin siya, parang rubbing compound, panglas na rubbing compound. So ito naman ang lalagyan natin. Ganon din ang pag-apply niya. Pupunasan din lang. So, ito na siya. Ang purpose nga pala nito, yan nilalagyan na itong conditioner kasi yung ginamit natin na rubbing compound, tatanggalin niya yung mga nandyan pa. Kasi kahit anong kuskus mo, hindi mo matatanggal yun. So, ito talagang pantanggal nun. At ngayon, pagkatapos niyan, kahit yan ay ganyan nakakinis o ganyan nakakintab yan, talagang flawless na, para naman sa kanyang protection, ito namang wax. Ito wax naman ang gagamitin natin. So, tingnan natin ang mga magiging resulta. Ito na yung final talaga at katapusan na. Ito kahit hawakan mo ay hindi siya babakat yung iyong mga fingerprint. At ito pwede ito sa chickering. Pwede sa chickering ito. Kaso lang, yung didikit na bulak, tatanggalin na lang ng brush. Ayun. So, ito na yung final talaga niya. At babrasin lang natin yung mga bulak na dumikit sa yung mga cotton na dumikit sa kanyang chickering. Okay. So ito na yung final na niya, natapos niya. At talagang kung tatanungin niyo ang presyo ng paggagawa nito, baka hindi kayo maniwala. Kasi depende sa design ng chickering. Ito yung pinakamurang design ng chickering ko. Ito, marami kasing design ito. At pag ito hinawakan ninyo, talagang magandang hawakan siya. Okay, kahit itong design na ito, ako rin nag-design ito. So ito ang pinakamura kong design. Kung tatanungin niyo, ito ay sa KD, Kuwait dinar, ito ay 150. Pero yun, kung i-convert ninyo sa Philippine money, ay times 185. So ayan ang 150 times 185, yun ang presyo nito. Hindi kayo maniniwala, presyo na ng isang baril. Pero dahil sa sila ay mayaman at marami silang pera, baliwala sa kanila yan. Ang inaano talaga nila dito, yung ganda. Kasi hindi sa pagmamalaki sa inyo, kahit yung mga bagong baril ay hindi ganito kaganda ang pagka-finish. Dahil itong procedure na ito ay ako na lamang ang kumbaga ako na lamang ang nag-trial and error hanggang sa makuha ko na itong ganitong kaganda na finish. At kung hawakan ninyo ito, ay talagang parang bubog. Parang bubog siya. So ayan, at itinuro ko lang ito sa inyo, baka sakaling mahilig din kayo sa mga ganitong trabaho, ay di pakinabangan ninyo. At kung saan ito nabibili, ito ay in-order namin ito sa Brownells, itong mga ginamit kong chemicals. Napanood naman ninyo yan. Sa Brownells yan.
Pero sa tingin ko sa Pilipinas, walang magbabayad ng ganong kamahal. Kaya kahit ako magawa nito sa Pilipinas, hindi ako tatanggap. Dahil hindi nila kaya yung presyo ng mga Arabo. Hindi nila kayang, awan ko lang kung may babayad ng ganon, pag nakita nila ito. Pero talagang itong ganitong pwede mo itong itapat sa mga brand new na mga baril. Itong finish na ito. At ito ay isa sa mga pinagmamalaki ko na sarili kong natutunan. Although, yung mga chemicals na yan, nung una, hindi ko pa alam gamitin yan. Nung una, hindi ko malaman kung bakit magaspang, bakit iba yung makintab, at iba yung paghinipo mo ay flawless. Kaya kung makikita ninyo ito, nung bago kong in-spray siya, napakakintab. Akala nyo satisfied na kayo. Pero hindi pa yun ang talagang ito talaga panahon, ito talaga ang finish nito. So ayan, at maraming salamat doon sa mga sumusuporta sa aking YouTube channel, yung mga hindi nag-skip ng ads, dahil nakakatulong kayo sa ating mga beneficiaries, katulad ni Aljon Dating. Yan, yung mga nagpadala dito sa ating GCash number. At ganyan din, maraming salamat kay Noli Peace America na nagpapadala naman sa ating premiere videos. At maraming salamat din sa pag-share ninyo ng ating mga videos. At shout out lang doon sa ating mga kababayan ko sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Sana bisitahin ninyo itong aming bagong tayo na Papa Burgers sa aking dating machine shop na Albarci Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. At sa halagang 40 pesos, mapapaburger kayo sa sarap diyan sa Albarci Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. At diyan ay may buy one take one. Marami kayong ma-order ng mga pagkain diyan. Mababait ang aming mga crew. Ayan, at shout out lang natin yung ating mga community spotlight, weekly highlights of your most engaged audience members, including your top commenters. Shout out kay Unico Uyo. Meron kang 100 plus engagement. Shout out kay Edie Garcia. Oh, parang artista. Meron kang 3 engagement. Shout out kay Karim Sapayani. Meron kang 36 engagement. Shout out kay Boy Cortez. Meron kang 1 engagement. Shout out kay Lorenzo Lindres. Meron kang 61 engagement. At maraming salamat sa inyo lahat. God bless us all. Thank you very much.